Gagawa ako ngayon ng calamares with garlic sauce. Gusto daw kasi kumain ng asawa ko ng calamares na ganon, yung binibenta sa labas. Eh, ang problema, ayaw niya nang bumibili ng pag ganon sa mga labas. Yung ganon ayaw niya. Mas may tiwala siya sa pagluluto ko ng lahat ng kinakain niya. Ayan, kaya bumili ako sa Talipapa, 100 pesos. 3 piraso, ayan. Tinatanggal ko na ngayon yung balat kasi pag di mo tinanggal yan, malansa yan. Pag nilagay mo sa mantika, ayun. Pati mabitukan yan, kailangan linis na linis yan. Tanggalin yan, yung mga may buto pa yan sa likod. Sa loob niyan, yan, parang fiber na yan na mahaba, na parang straw na yan. Linisin natin maigi yan. Yung ulo na yan, linisin din yan. May pangil yan, ganyan. Kailangan tanggalin mo yan. Pati yung mata, tanggalin mo yan kasi pag yan kumalat sa mantika, magiging malansa talaga siya. Ganyan kalalaki, 3 yan. Dahil so malaki yung ulo niya, pinutol ko para magkasa sa bunganga niya pag kinain niya. O diba, pati ang buntot, putulin yan. Sarap yan eh. Lagi kong binibili yan dati merienda eh. Nung panahon na 3 piso isa pa lang yan, tapos malalaki pa siya. Ngayon 5 piso na, maliit pa. Tapos minsan makunat pa yung pagkakaluto. Ayan, ganyan. Dahil pangkain niya yan, lalakyan ko na para mabilis niya maubos. Sa mixing bowl, merong paminta, asin, tas konting MSG. Kailangan talaga meron ng konti. Harina, gagawa ko ngayon ng dry butter niyan. Kukot ko lang siya ng harinang maigi para mamaya kasi gagawa ulit ako ng kulang. Dinagdagan ko dahil hindi niya nakot lahat ng pusit na yan. Pagkakot niyan, i-separate yan sa isang bowl. Ayan, ganyan. Dahil itong naiwan na harina dyan, may timpla rin naman yan, lalagyan natin yan ng malamig na tubig. Mas maganda yung malamig na tubig kasi malutong yung kalalabasan nun pag malamig na tubig. Ayan, ganyan. Dinagdagan ko ulit ng harina, then mukhang kulang para sa mga yon. Tubig harina, dinagdagan ko. Siyempre, lalagyan ko ulit ng asin tsaka paminta para may lasa siya. Ganon, yan. Cold water para mas crispy siya. Halu-haluin ko, tsagain ko haluin. Di pa pala ako nakabili ng whisk. Ayan, ganyan. Tingnan ko kung mainit na yung mantika. Nung uminit na, isa-isa kong sinalangan ng calamares. Yung mga lumulutang na particles na yan, dapat yan, tatanggalin natin yan lagi-lagi kasi yan yung nagsisimula magpaitim ng mantika pag lagi siyang nandyan. Yan, ganyan. Tsaka yan, dapat yan, sana yung mga ibang hindi nakakaalam, dahil yung calamares na ganyan mga seafood na yung calamares, tiyempo lang dapat yung pagluto. Kasi pag yan, nasobrahan yan, nagiging makunat. Ayan. Habang nagpiprito ako, nagdadrop ako, may naalis din ako na ibang mga luto na nilalagay ko siya din sa strainer para tumulo. Ngayon, pag kung salimbawa, tinikman mo na tabangan ka, pwede mo naman budburan yan ng salt and pepper na mixture. Marami nabibili na ganun. Ayan, no? Yung buntot, yan. Ang sarap niya, no? Yung ulo, dati lagi kang minimerienda yan, 3 piso, isa pa lang. Ayun, no? Ang sarap, Oh, yan. Kahangoyin natin yan. Kasi, hindi pwede masasobran. Kukunat nga, Ewan ko lang kung sana lahat ng mga naggagawa niyan, kahit calamares lang yan, dahil alam nila yun. Yan. Sarap yan. Taas niya. Kakainin na yan. Ayun na. Uy! Gagawa nga pala ako ng sauce nun. Yung paborito niya. Yung garlic sauce na pinagsasawasawan niya ng fried chicken niya lagi. Ayaw niya na nung nung Mang Tomas. Nagsawa na siya Ayun. Pero masarap din sa calamares. Suka. Ayan. Bawang. Durugin. Maigi. Para mas maliliit kasi yan. Mas lalasa yan din sa garlic sauce na yun. Yan. Durug na. Lagay sa maliit na mixing bowl, salt and pepper na walang kamatayan. May garlic powder akong ginamit dyan. Tapos, lalagyan ko na siya ng mayonnaise. Di ko na alam kung magkano bili ko dito kanina.
Ayan. Tapos, cooking oil. Mas maganda sana kung anong tawag dito sa oil na to. Kalimutan ko na yung oil. Tapos, konting water para sa texture niya hindi masyadong malagkit. Ay, yun. Titikman ko siya ngayon. Dahil dyan, ayan, ang sarap, kagat.